Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. December 22 to December 28, 2024. Maraming salamat muna sa aming subscriber. New subscriber. Uy, meron ka, Clover. Sa mga bagong pasok dyan, welcome ka sa bahay ni ate. Uy, may son, Kailangan, secret mo na yan. Sabay ganyan. Nakita nyo na secret ko, no? Maraming salamat din sa mga nagka-personal reading. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gustong makuha natin for the personal reading is nasa baba ng video to, how to contact me. This is a general reading, kabayan. Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. The star, mukhang pag-uusapan ka, You will become a star. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own, umiahas ka nga lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, no? Pag hindi nag-resonate sa'yo, ibig sabihin, hindi mo energy ang nakukuha natin. Aquarius. May mga magaganap na mga happening. Kasi nga, Christmas ngayon, may mga small happiness, kasiyahan, celebration. Tingnan natin. May mga opportunity na darating sa'yo, no? Chances and hope or luck, ako nakikita dito. Maring a-actionan mo siya or hindi. Parang nahandit ka sa sitwasyon na yun. Parang may mga, magkakaroon ka ng option for a luck. Option para sa iyong opportunity. Ganyan. May mga pagbabalik ng bagong sigla. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na magkakaroon ng growth, spiritual growth, ganyan. May mga ginawa ka na isang sitwasyon from the past na parating. Kumbaga, it's a good karma. No, yan. Kung ano yung ginawa mo in the past, ma-receive mo daw yun. Ingat ka, no? It comes a snake. Or there's a person here na maaring mas bata sa'yo. Ako nakikita. Mas bata sa'yo na maaring may ginagawa. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Siguro there's an addiction. Hindi ko alam kung ano addiction niya. Pagiging makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. Or may addiction siya. No, alam mo naman yung addiction. Ganyan. Maaring itong taon na to is matalino naman siya. Kaso siguro yung pagiging matalino niya nagiging bad. No? Maaring nakakasama niya is mga maling tao. O kaya may ginagawa siya hindi maganda na about sa sarili niya, 'di ba? O kaya meron siyang mga sitwasyon na masyado lang siyang makasarili at sakim, ganyan. O hindi siya nakikinig sa iyo, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Tao siya na na parang hindi siya takot sa mga magaganap o mangyayari sa kanya. Maganda man ito o masama. Hindi siya nag-iisip. Matalino siya actually. Matalino siya. As in, matalino siya. Pero siguro hindi niya, yung pagiging matalino niya na wawala or in a wrong way. Napupunta siya in a wrong way. Hindi ko alam kung why. Parang may mga kasama nga siya na hindi good para sa kanya, no? Yes, there's a luck, there's a hope, there's a chance, o may mga small happiness. Ako nakakita dito, pero yung iba sa inyo, magkakaroon ng delay and cancel doon sa mga luck na darating sa buhay nyo, no? Handun yung magkakaroon, kung may mga opportunity na parating sa'yo, maaring may mga few option, hindi ka agad makakapag-decide, maaring may mga few option ka na iisipin, mga pagkalito, yan, may mga self-doubt ka na mararamdaman, no, sa nakita ko dito. And then, may mga papasok. There's a new beginning kasi sa buhay nyo.
O there's a new beginning. Kumbaga, there's a growth. Kung ito is to a family, maaring iba sa inyo is magiging more on good kayo sa sa family nyo. O kaya magiging stable yung pamumuhay nyo this time. Oy, ay, anak ko, namatay yung napatay niya yung kandila. May mga good karma. Kapag good karma ito, ibig sabihin may papasok na pera sa'yo. There's a luck coming in, di ba? Ganyan. May mga happiness, may mga success. Ako nakita, may mga recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Ganyan. Siguro, handun na yung makakaramdam ka ng freedom from something. Siguro yung good karma sa'yo, di ba? Maring you will receive yung manifestation mo. Yan, baka may ma-receive ka na isang manifestation or abundance or prosperity. Ako nakita dito. And then, kasi magkatabi to eh. Magkakatabi kasi siya. Yung magkakatabi, hindi maganda yung result. Medyo may siya. 50-50 ang nagaganap dito. No? Siyempre, handito kayo, no? Yung iba sa inyo kasi is breadwinner. Kumbaga, andito kasi sitwasyon na you want to secure yung future mo, ng family mo, ikaw, na maging secure hanggang future. So, nakita ko dito. May happiness, may mga pupuntahang celebration, may iba sa inyo merong material increase. Yung iba hindi lahat eh. Kasi nahahati siya kasi nandito si Snake eh. May mga wish come true na makakamit. Siguro, if you are na still healing, magkakaroon ng kahit ako, you will heal. No? May nakita kong healing kasi. May nakikita naman ako sa'yo na you always have a faith, no? Na malalakasan mo yung mga bagay na pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo this time. This week yun, may mga happiness. Yun nga lang, may mga may mga tukso or may mga mali. May nasa paligid mo na hindi maganda energy. Yun na nakikita ko. Ingat lang din. May taong sakim. Sarili niya lang iniisip niya. Meron kang tuto. Tuto. There's a lang, ibig sabihin, iba sa inyo, maaring may chances na manalo sa isang situation. Ganyan. Either kung may mga pinaglalaban kayo, ganyan, no? Maaring sa pera, maaring sa gamble, o kaya anything na manifestation, may mga magaganap. Hindi lang ganun sa ina-expect mo. No? Hindi ganun. Ang daming tumatakbo sa isip mo, no? Ang daming questioning when it comes sa sarili mo na tumatakbo sa isip mo. Na minsan siguro, ang daming dissatisfaction. Ako nakikita na minsan nai-stuck ka dito. Minsan naghihintay ka na lang din ng resulta o naghihintay ka ng sign. Diba? You need to trust to your intuition dito, ha? Kasi ibibigay niya sa'yo yung bibigay niya sa'yo yung tamang direction na para gawin mo sa buhay mo. Tingnan natin na yung energy. Anong energy ni? Energy ni Aquarius. Yung mga hindi pa nyo na kukuha this time na wish come true, na in a progress yun. Ha? Kasi na in a progress daw yung ibang sitwasyon mo sa buhay mo. O hindi mo pa siya ma-achieve ngayon, nasa progressing siya. May mga inspiration daw kayo na may isip. Marang inspire yung iba. Kamusta ang energy ni Aquarius this week? Energy ni Aquarius this week.
Sakit ng ako. Ay, ano yun? Ang energy mo this week. Chotomate. Chotomate kudasai. Okay. Energy mo this week, meron ka mga gustong gawin, pero may pagkalito. Ako nakita, medyo malilito ka this week. May mga didesisyonan ka or meron kang gagawing action na malilito ka. Ganyan. May pagkalito. Maaring mawala ka sa sarili mo, maaring mapofocus ka sa negative, no? Sa nakita ko dito. You're focusing to a negative situation. O nakikita sa inyo, maaring may mga gagawin kang, you take your responsibility for something, pero ang nakikita ko sa dito is, malilito ka. Parang andun yung negative thinking. Halimbawa, gagawin ko tong isang sitwasyon na to, pero parang, dapat ba? Paano kung hindi siya pumayag? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Parang, halimbawa, example lang yun sa nakita ko dito. Yun. Yung mga didesisyonan ka na malilito ka. Na medyo, siguro, malulos ka doon sa focusing. Ganyan. May mga situation na magkakaroon ka ng choices. Ganyan. Gagawin ko ba o hindi? Yung mga ganyan. Tsaka, may mga frustration, ang energy mo is, mapoprostrate ka daw sa isang tao na ayaw kumunik sa'yo. Ganun, ang nakikita ko. Kasi, there is someone who is very independent. Parang, wag mo akong pakialaman. Gagawin ko yung gusto ko. Yan, may mga frustration, ako na nakikita sa'yo. May mga responsibilidad ka na gustong gawin, pero mapoprostrate ka raw. Kasi may nakita kong problem. And then also, nagkakaroon ng self-imprisonment, ako dito, sa nakita sa'yo. May tao kasi na ayaw kumunik sa'yo, May tao ayaw kumunik sa'yo. Yun ang energy mo this time. Pagkalito at frustration dito sa tao na to. Parang dito yung tao gusto niyang gawin yung gusto niyang gawin. Kumbaga, may mga major challenge ka this week actually. May mga major challenge, decision, you try to make it balance yung mga situation, ganyan, sa nakita ko dito. Babalansihin mo na lang. Or need mong balansin na lang. Maghahanap ka ng isang clarity din this week sa isang tao o sa isang sitwasyon mo sa buhay. Anong parating kay Aquarius? Anong parating kay Aquarius? Makakaramdam ka, yung iba sa inyo, makakaramdam kayo ng ano ba to? May imagine mo na parang helplessness yung isang situation o yung isang bagay. Ganyan. O isang tao. Parating kay Aquarius this week. Okay. Nangyari. Teka lang Hugutin natin yung ano mo. Bakit ka nakabaliktad? About what? Sabi ka din Ano pwede ko malaman? Parating kay Aquarius this week.
Okay, okay. Parating sa'yo this week is ganun din. May tao dito na very cold. May tao dito na gagawin niya yung gusto niya. Frustration. Ganyan. Meron kang gustong kausapin. No? Para rin sa'yo, meron kang daw malapit sa puso mo na gusto mong kausapin, pero ang nakikita ko dito sa'yo is parang hindi ka niya papansinin. Pansinin ka man niya, hindi siya makikinig. Pakinggan ka man niya, pero yung sasabihin mo, hindi niya isasagawa or didibigin yun. Or susundin yun. Yun ang nakikita ko dito. Or kaya naman is itong taon na to is makipagkita man siya sa'yo, no? Pero nakita ko sa iyo is medyo mapuprostrate ka sa kanya. Ganyan. May mga sitwasyon ako na dito nahihilingin mo o i-wish mo na yung isang sitwasyon na yun. Pero ang nakikita ko is masasaktan ka. Parang yung wish na yun hindi mo makakamit. Ganun. Halimbawa lang to ha. Gusto ko sa kapartner ko magbago siya. Pakinggan niya ako. Mag-relax siya. Pero yung sinasabi mo, hindi niya yun pakikinggan. Pakinggan niya man yun, lalabas sa isang tenga. Ganun. Kaya parang minsan, kaya maiisip mo na, hello, nakikinig ka pa talaga? Parang ganun. Example ko lang yun Ganun. Yun. Mapuproceed ka sa isang tao na cold. Baka hindi niya pakinggan. Ganyan. Kahit na, o kaya gusto mong kumonek sa kanya, pero hindi siya kukonek sa'yo. Parang happy lang siya na siya lang mag-isa. Ganyan. Ako nakita. Sinasabi rin, the advice is also sinasabi dito na you need to relax. Kailangan mo dito ng mental peace. Kailangan mo na magbigay ng time sa sarili mo. Take a rest, recharge, meditate, rejuvenate, and take a breath. No? Kumaga, mag-focus ka dun sa mga kahilingan mo na makakagood para sa'yo. No? Tandaan mo, the choices is always available. Is nasa sa'yo. Don't be trapped, don't be stuck. At huwag kang magkaroon ng limitation. No? Huwag kang magkaroon ng restricted when it comes to yourself. Ganun. Isipin mo rin yung sarili mo. Tingnan natin ang mga dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Nandito ka sa sitwasyon na gusto mo maging tahimik yung buhay mo, yung situation mo, yung family mo, o yung mga pinagdadaanan mo, pero hindi na ka. It's more on negative. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Dapat iwasan ni Aquarius. Naku. Medyo hindi maganda yung energy na to. Hindi maganda ang energy mo. Bakit po? Tingnan natin. About sun. Okay. Dapat mo daw iwasan yung yung isang situation na
na kasi magiging mas more kang mapag-isip eh. Parang may mga aalalahanin ka, you're thinking something, no? Lalo na kung may mga anak ka, di ba? Halimbawa ganun. Yan, baka isipin mo yun. Or may mga iisipin ka at aalalahanin gabi-gabi. May mga sitwasyon na magsisiyasat ka kung ano yung mga dapat gawin, solution, pagsisiyasat sa sarili, paghahanap ng mga katotohanan, mga mga situation na yuwan ng recovery, ganyan. May mga sitwasyon na gusto mong maayos or ma-organize, ganyan. Iwasan mo daw yun. No, yung mga situation na magpa-insulto ka sa mga malapit sa puso mo, sa paligid mo. Iwasan mo din yung magkaroon ng panic disorder. Panic disorder eh, no? Yung mga pag-aalala. Yan na yung mga situation from the past, yung mga deep unhappiness, yung anxiety, insomnia, ganyan. Magtulog ka, no? Bumawi ka ng tulog if ever. May nag-retire ba? Parang may nag-retire. And syempre, it's more on patient ang sinasabi nito. Patient, ganyan. Iwasan mo yung, kasi meron ako dito nakikita na bata, hindi siya makikinig eh. Hindi ko alam sino yung bata na yun. Maaaring mas bata sa'yo, o kapatid mo, ganyan, o kaya anak mo, pamangkin mo, sino man siya. Hindi siya makikinig sa'yo. O kaya, immature lang talaga siya. No? May tao kasi dito na hindi siya makikinig. Tao na, hindi ko alam, very sarcastic, ganyan, or defensive, ganyan na nakikita ko sa bata na to. Or may tao na ganon. Tao na walang plano. Tao na basta siya, tama siya. Gusto niya yung gagawin niya. Ganon. Tao na mas mataas pa sa'yo. Yung mga ganyan. Taong matigas. No, ganyan. Ako nakikita dito. Iwasan mo yun, yung mga ganong situation, no? Kasi ma-organize kung itong tao na to is you want to organize itong tao na to, eh, hindi naman siya makikinig dahil pagiging matigas ang meron siya. Matigas ang ulo, di ba? Eh, ikaw lang yung may stress, di ba? Iwasan yung may stress, anxiety, depression, yan. Iwasan mo yan. Okay lang naman mag-alala, pero maging patient ka rin. No, focus ka lang din sa sarili mo dito. Kasi the more napipilitin mo yung isang bagay, the more na hindi maayos. Alam mo yun. Anak, basa ka na naman. Naligo ka. Ay, gumin na. Tingnan natin ang love. May tao ako nakikita na close-minded. Hindi siya nakikinig. Close-minded tong tao na to. Mahilig siya hindi ko alam kung palatampo, nag-aalboroto, ganyan. Merong tao na may mental distress. Tingnan natin. When it comes to love is sa lahat ha. Munta ka naman mag-ano ng ko, iPad ko. Love sa'yo, kanak, pamilya, karelasyon, kasama sa trabaho. Kamusta sa love this week si Aquarius? Universe, kamusta ang career or money? Career money this week ni Aquarius. Kamusta ang career or money ni Aquarius?
naman po ang may advice nyo this week kay Aquarius Universe? Advice? Bibi Chang, iluyok ako. Bibi Chang, tawag ka na. Dali. Hi! Advice po, Universe. Okay, when it comes to a love. Yes, when it comes to a love, hindi ka nawawalan ng pag-asa, actually. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. No? Always kang may plano. Always kang may... Actually, sinasacrifice mo nga yung sarili mo eh. When it comes to a love eh. No? You're sacrificing yung sarili mo. Parang ikaw yung ikaw yung mas more giving when it comes to a love. Yan. And when it comes to love this week, nandito yung may mga tutulungan ka, no? Andito yung situation na mas makakaangat ka sa kung you have any relationship, either sa anak mo o sa karelasyon mo o sa pamilya mo, ganyan. May mga pagtulong, hindi ka nawawala ng pag-asa, you're sacrificing your happiness, no? Sa nakita ko dito. Comes to a love is may mga gusto kang tulungan o may mga tutulungan ka o tutulungan mo sila. Ay, ganun din tutulungan ka nila. Ganyan, vice versa tayo. Okay, nakita ko dito. Handa naman yung strong mo dito. May union ng malalapit sa puso. Or may open communication. Ganyan. Ako nakita dito. Or naghihintay ka ng open communication sa iyong mga malalapit sa puso dito. Kasi gusto mo silang tulungan or tutulungan ka nila. Ganun nakikita ko. When it comes to love, yes, you're sacrificing your happiness. You're sacrificing yung love, no? Mas more kang nagiging patient when it comes to love. Mahaba yung pasensya mo actually. Hindi ka nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng pagbabago in a relationship. Halimbawa, nag-away kayo. Ganyan. Hindi ka nawawala ng pag-asa na magkakaayos-ayos kayo. Ganyan. Always meron kang thinking na positive. Yan. Hindi ka madaling masiraan ng loob dito sa nakita ko dito. Mahilig ka magsakripisyo when it comes to love. Ang iyong kaperahan this week. Anak, parang basa yung balikat ni Mami ah. Okay, so when it comes to your money, sa nakita ko dito is, you try to make it balance. Yung money mo, control and balancing, or you need, no, sa nakita ko dito. Ando yung situation na, yung mga tension na hindi pa nagtatapos, no, when it comes to money. Hindi ko alam ano yun, pero may mga pinag-uusapan sa money. Sakit ng ulo ko, grabe, anong nangyari sa akin? Sakit ng ulo ko. When it comes din dito sa love mo, hindi ko lang alam bakit may tao na parang sarili niya lang iniisip niya dito. Siguro dito sa past person, ako nakakita dito. Kasi ang nakita ko dito, may tao dito na parang mas pinahalagahan niya yung pera than you. Sa nakita ko dito. May tao rin ako na nakikita na insecure. Na insecure sa'yo? Yan. Come sa money this week is your try to make it balance. No, yung sitwasyon mo. Marami kang gagawin daw, actually. No, baka marami kang tutulungan or may mga gagawin ka na isang situation na anak. May mga gagawin ka na. May mga gagawin kang task, priorities na maaring related ang money this week. Baka gagastos ka kasi may paglabas ng money pero kailangan mong balansehin ha. Ingat ka sa may tao kasi ako nakikita dito na there's a possibility na may nangniling lang. Siguro past person to.
may nangliling lang or baka this week malinglang ka rin na related ang money. Ingat ka. May tao na magpe-pretend. No? Sana tapos na to. Pero it comes sa money, ganun. Baka linglangin ka when it comes to money, ganyan. O ikaw, sarili mo, linglangin mo yung sarili mo. Diba? Ibig sabihin, hindi mo makontrol yung pera mo this week. Biglang magkalabas-labas. Ganun nakita ko. May mga magaganap na mga parties, ano, mga collaboration, celebration, kasi nga Christmas nga, natural yun, no? Oo nga naman. May taong matampuhin. Hindi ko alam sino. May taong matampuhin ako nakikita. May mga tension pa na hindi talaga natatapos. Tingnan natin. Ingat ka sa pera mo, ah. Hindi ko naman nakikita na nauubusan ka ng pera. Ang nakita ko lang is you need to try to make it balance. No? Yung pera mo. Baka nga iba dito, you are manifesting money pero nagja-jungling ka. Huwag ka agad maniniwala kasi may tao dito. Yak, meron akong ano sa balikat. Kaya palabas May tao dito na lilinglangin ka talaga. Huwag ka magpapaano sa salita kasi pwedeng linglangin ka nito. Advice. Okay, ang advice niya sa'yo is ano lang daw, huwag ka daw ma-stagnant, huwag ka mapuprostrate when it comes to your family, when it comes to yung mga, kasi minsan may isip mo daw na parang there's no hope or nahandun yung may imagine mo na parang helplessness yung isang bagay. Iwasan mo yun. Hindi yun eh. Kasi tandaan mo, yung choices is nasa sa'yo yun. Diba? Kung gusto mo talaga na magkaroon ng successful, think positive. Diba? Huwag kang magpa-stagnant, huwag kang magpa-frustrate. Make a plan, no, sa nakita ko dito. And huwag kang magpapadelay. And also, huwag kang ma-stuck or ma-frustrate or malito or magkaroon ng restricted sa iyong mga sitwasyon na pinagdaanan to your family, to your money, trabaho, sarili. Ganyan. Huwag kang mag-focus sa painful situation. No? Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment tsaka victim mentality. You need to escape or i-release mo yung sarili mo doon. Kailangan palagi kang may clear mind, may control. Kailangan dito ng mental strength, sinasabi rin dito. And think positive. No? And always ka naman nagtithink positive. Kaya lang minsan siguro, may mga sitwasyon na napofrustrate ka. The more na napofrustrate ka, nagpo-focus ka dun in a dark place kasi hindi mo makikita yung mga chances na parating sa'yo, diba? You need to trust to your intuition. Dito. May malaking grupo or there's a group ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yun. Malaki man or not. Pero may maraming tao na maaaring makikita kita yung mga family. Kaya lang medyo may frustration kasi maaaring may tao na hindi makikinig, di ba? May tao na ayaw niya ng plano mo, maaaring ganun. Hindi kayo lahat, pero yun nakikita ko. May mga disappointment, may mga regret, may mga loss, failure, or situation na neglect, or kaya may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng sadness and loneliness with someone or a situation. So, nakita ko dito. Basta think positive lang, ha? Think positive na always na may mga darating na magandang swerte sa buhay mo. Yan, may magkakaroon naman ng enlightenment sa iyo eh. Mag-trust ka sa intuition mo as in, mag-trust ka sa intuition mo. No, may abundance, enlightenment, celebration happen. Hindi ko lang maintindihan, parang you feel incomplete. Ibig sabihin may incomplete family. Ako nakikita dito. Hindi kompleto yung family.
No, hindi ko alam kung nagbuklod-buklod kayo or nandun kasi yung frustration when it comes to a family or trabaho or pera, ganyan nakita ko. Arigatou namaste, God bless.